Chapter 11. Maaga pa lamang ay pinuntahan na ni Melanie ang bahay ng anak niya. Naabutan niya na namang nakatulog ang mga ito sa sofa. Napapangiti at napapailing na lang siya. Dumiretso na siya sa kusina para magluto ng kakainin ni Tyrone at Zarina. Hindi na muna niya ginaisang ang mga ito para makapagpahinga. Ayaw talaga ni Melanie kay Zarina lalo na at may mga anak na ito, pero kung ito naman ang makakapagpakalma sa anak niya, sino siya para ayawan ang katulad ni Zarina? Nagluto na rin siya ng soup para sa hangover ng anak niya. Dahan-dahan namang bumangon si Zarina nang maamoy niya ang aroma ng mga niluluto ni Melanie. Muntik pa siyang sumabsob sa center table dahil sa kakamadaling bumangon para pumunta sa kusina sa pag-aakalang nasusunugan sila. Half-open pa ang mga mata niya at bigla siyang nahilo nang makarating siya ng kusina. "O iha, gising ka na pala. Bakit parang nagmamadali kang makapunta rito? Nagugutom ka na ba?" Nakangiting wika ni Melanie. Nakahinga naman ng maluwag si Zarina dahil akala niya ay pinasok na sila ng magnanakaw at nasusunugan. "Akala ko po kasi may kung anong nasusunog dito. Hindi po ba kayo mag-aaway na naman ni Tyrone dahil nandito po kayo?" Magalang niyang saad. Umiling naman si Melanie saka muling hinarap ang mga niluluto niya. Ang ayaw lang naman ni Tyrone ay nakakarinig siya ng sigaw at tinatanong ang mga desisyon niya. Siya nga pala, "Thank you for calming him down last night. Hindi ko alam kung anong ginawa mo pero sana palagi mong mapakalma si Tyrone sa tuwing nawawala siya sa sarili niya." Naupo na si Zarina sa upuan dahil kuryoso siyang malaman kung bakit ganun si Tyrone sa tuwing nalalasing at kung anong dahilan ng paglalasing nito. "Pwede po ba akong magtanong? Ano po bang nangyari sa kanya kahapon para magpakalasing na naman siya? May dahilan din po ba kung bakit siya nagwawala sa tuwing nalalasing siya?" Tanong niya na. Mukhang maganda naman ang mood ng biyenan niya kaya kukunin niya na itong pagkakataon para magtanong tungkol kay Tyrone. "Ang alam ko ay napag-alitan na naman siya ng lolo niya kahapon sa kumpanya. Ayaw niya nang napapagalitan siya, nasisigawan siya o ipinapahiya siya. Bata pa lang siya palagi na siyang napapagalitan ni Chairman at sa tuwing natatapos na siyang pag-alitan ni Chairman, dumidiretso sa labas ng bahay si Tyrone. Kinukuha ang baseball bat at sinisira ang lahat ng makita niya. Nagbago lang yun nang lumaki na siya, imbis na baseball bat ang kunin niya, sa bar na siya dumidiretso at nagpapakalunod sa alak. It means he has complex trauma. Ayaw niya nang nasisigawan siya at kung nagsimula pa yun nung bata siya, daladala niya yun hanggang ngayon. Ang gusto niya na iintindihan siya ng mga taong nasa paligid niya, kalmado at mahinahon lang dapat siyang kausapin." Ani ni Zarina. Marami pa talaga siyang dapat malaman tungkol kay Tyrone habang magkasama silang dalawa. They both have trauma at kailangan nilang intindihin ang isa't isa. Ngayon naiintindihan niya na kung bakit gustong-gusto siyang matulungan ni Tyrone. "What are you two doing?" Napalingon si Zarina sa bakuna ng kusina nang marinig niya ang boses ni Tyrone. Kunot-noo namang tiningnan ni Tyrone ang kanyang ina. "Are you scolding my wife again, Mom?" Aniya ulit. "I am not. Nag-uusap lang kaming dalawa, right Zarina?" "Yeah, that's right." Nakangiting sagot ni Zarina pero nananatiling salubong ang mga kilay ni Tyrone. "Masakit pa ba ulo mo?" Tanong ni Zarina. Umiling lang naman si Tyrone saka siya dumiretso sa sink para magmumog. Nang matapos naman si Melanie na magluto ay tumulong na si Zarina na maghain. "I already told you not to go here, Mom. Ang aga-aga pa nandito na naman kayo." Wika ni Tyrone saka siya naupo. Binigyan naman siya ni Zarina ng pinggan at kutsara. "Hindi naman ako nagpunta rito para manggulo. Alam ko kasing kailangan mo ng soup para sa hangover mo kaya dito na ako nagluto." Napabuntong hininga na lang si Tyrone. Okay na rin siguro yun dahil may makakain na sila kaagad ni Zarina. Kung si Zarina naman ang magluluto, sayang na naman ang pagkain kung itatapon nila. Nang matapos silang kumain ay naligo na silang dalawa dahil may late na naman sila sa trabaho habang si Melanie naman ay niligpitan ang mga pinagkainan nila. "Ihahatid mo na naman ba ako? Pwede bang gamitin ko na lang yung sasakyan ko para hindi mo na ako kailangang ihatid at sunduin?" Saad ni Zarina habang nagsusuot ng sapatos si Tyrone. "Pasensya ka na kung hindi kita nasusundo sa tamang oras pero huwag kang mag-alala, this time sisunduan na kita sa tamang oras." Hindi na lang nagreklamo si Zarina para hindi na hamaba pa ang usapan nila ni Tyrone.
Mukhang ayaw na siyang payagan na mag-drive lalo na sa gabi. Bakit ba kasi nakita pa ni Tyrone ang trauma niya? Mom, aalis na kami. Pagpapalam ni Tyrone sa kanyang ina saka ito na unang umalis. Aalis na po kami, pagpapalam din ni Zarina. Mag-iingat kayong dalawa, nakangiting saad ni Melanie, sinundan niya na lang ng tingin ang mga ito hanggang sa makaalis ang sasakyan nila. Habang nasa biyahe naman sila panay ang hikab ni Tyrone at amoy na amoy pa sa hininga niya ang alak. Kung may madadaanan tayong coffee shop o Starbucks, pwede bang dumaan tayo? Bibili lang ako ng kape. Ani ni Zarina na ikinatango na lang ni Tyrone. Nang makakita na si Tyrone ng coffee shop ay inihinto niya na sa gilid ang sasakyan. Hintayin mo na lang ako rito. Wika ni Zarina saka siya bumaba at pumasok na sa coffee shop. Umorder siya ng 2 kape para sa kanilang dalawa ni Tyrone. Matapang na kape na ang binili niya para kay Tyrone nang sa ganon ay magising ang diwa nito. Matapos niyang makuha ang order niya ay bumalik na siya sa tindahan. Inumin mo yan pagdating mo sa kumpanya niyo para mawala naman ang antok mo. Mag-candy ka rin mamaya o hindi kaya ay mouth spray. Medyo nangangamoy pa kasi yung alak sa hininga mo. Saad ni Zarina. Huminga naman si Tyrone sa kanya inamoy ang sarili niya. Yeah, thanks. Tanging sagot ni Tyrone at muling pinaandar ang sasakyan. Habang nasa biyahe sila ay iniinom na ni Zarina ang kape niya. Nang maalala niyang makakasama na naman niya si Owen tila ba nasa Ira na kaagad ang araw niya. Napapabuntong hininga na lang siya kaya napapatingin si Tyrone sa kanya. May problema ba sa trabaho mo? Tanong niya. Wala naman, iniisip ko lang kung matatapos ko ba yung isang design ko ngayong linggo. Para kasing kulang ako sa oras. Sagot niya, you're good at designing, you can do that. Pagpapalakas ni Tyrone sa loob ni Zarina. Tipid na lang nang umiti si Zarina. Nang makarating sila sa kumpanya ay bumaba na kaagad si Zarina saka siya kumaway kay Tyrone. Nang makaalis na si Tyrone ay saka siya pumasok sa loob ng kumpanya. Nakangisi namang nakatingin sa kanya si Owen. Naiinis na si Zarina kay Owen dahil araw-araw na lang ay ginugulo siya nito. Lalampasan niya na lang sana si Owen pero sumabay ito sa paglalakad niya. Ang ganda ng ngiti mo kapag si Tyrone ang kasama mo pero nang makita mo ako para kang binagsakan ng langit at lupa. Ani nito, anong gusto mo? Ngitian din kita, Mr. Fuentes, kung wala kang gagawin huwag ako ang guluhin mo. Sa pagkakaalam ko ay bibisitahin niyo ang site kung saan itatayo ang bagong building kaya kung pwede layuan mo muna ako dahil marami akong gagawin. Seryoso niyang saad saka siya pumasok sa elevator. Sumunod pa rin si Owen sa kanya. Nagtataka lang ako, may fiancé ka bago mo naging fiancé si Owen. Ikakasal ka na rin dapat pero bakit ang pinsan ko ang pinili mo? Dahil ba mas mayaman siya at isa siyang Fuentes? Napaigting ang panga ni Zarina sa sinabi ni Owen. Yun ba ang dahilan kung bakit araw-araw siyang ginugulo nito? Iniisip niya na pera at kayamanan lang ang habol ni Zarina kay Tyrone. Hindi mo alam ang kwento kaya pwede bang manahimik ka na lang? Hindi ako katulad ng iniisip mo. Kung ganun, bakit hindi mo sabihin sa akin ang dahilan? Oh I remember, sinabi mo nga palang niloko ka ng fiancé mo and you just want revenge. You feel satisfied na ba? Mariing ipinikit ni Zarina ang mga mata niya sa kanya hinarap si Owen. Wala ka na bang sasabihin? Masyado kayatang curious sa personal kong buhay, Mr. Fuentes. Bakit hindi ka na lang mag-hire ng private investigator para malaman mo kaagad ang lahat? Kung gusto mo naman ay tanungin mo na lang si Natalie, baka sakaling masagot niya lahat ng tanong mo tungkol sa akin. Project ba talaga ang ipinunta mo rito o naghahanap ka lang ng pwede mong ipan-iris sa pinsan mo? Kung may problema ka man kay Tyrone, maling tao naman yata ang ginugulo mo. Huwag mo akong idamay sa kung anong galit mo sa pinsan mo dahil nagmumukha ka lang bakla sa ginagawa mo. Inis na saad ni Zarina at nauna nang lumabas nang bumukas ang elevator. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Owen at napaigting ang panga niya. Siya na lang ang palaging natatalo sa tuwing inaasar niya si Zarina. Napapailing na lang si Owen. Sinong bakla? Baka gusto niyang malahian nang wala sa oras. Ani ni Owen at hindi na sinundan si Zarina. Asterisk, nang mag-lunch break sila ay lumabas ng kumpanya si Zarina. Nagtaksi siya papuntang police station. Gusto niyang malaman kung may nangyari na ba sa kaso ng kanyang ina noon.
5 taon na rin ang nakalipas, hindi niya na nagawang kamustahin ang pag-iimbestiga sa nangyaring aksidente sa kanila ng kanyang ina. Nang makarating siya sa station ay hinanap niya kaagad si Chief Romero, ang pulis na humawak noon sa kaso. "Come in, iha. Tinawagan mo sana ako bago ka nagpunta rito, paano kung nagkataon na wala ako rito? Sayang naman ang pagpunta mo." Wika ng lalaking nasa middle age. Pumasok na si Zarina sa loob ng office ni Chief Romero saka siya naupo sa sofa. "Pasensya na po kung hindi ko na nagawang tumawag pa. Ngayon ko na lang kasi naalala ang tungkol sa pag-iimbestiga niyo sa nangyaring aksidente 5 years ago. Gusto ko lang malaman kung may balita na po ba kayo." Napakunot naman ng noo si Chief Romero. "Hindi pa ba nasasabi sa iyo ng iyong ama na ipinasarado niya na ito? 1 taon makalipas ang aksidente ipinasarado niya na ang kaso dahil naniniwala siyang aksidente lang ang nangyari sa inyo. Walang pwedeng sisihin." Si Zarina naman ang napakunot ng noo. Hindi aksidente ang nangyari dahil natatandaan niyang may taong lumapit sa sasakyan nila noon. Alam niyang sinadya ang aksidente. "Pero Chief, hindi aksidente ang nangyari." Wika niya, napahilamos naman si Chief Romero sa mukha niya at naaawa sa kalagayan ni Zarina. "Ang balita ko ay hindi naging maganda ang kalagayan mo pagkatapos ng aksidente. Isinailalim ka sa gamutan dahil naghahalusinate ka na. Iha, naiintindihan kung gusto mong makamit ang hustisya sa nangyari sa inyo ng mommy mo pero sino ang sisisihin natin kung aksidente ang nangyari? Hindi yun aksidente, yung driver ng truck na nakabangga sa amin hindi ba at hindi nyo siya nahuli? Yung sasakyan na bumangga sa amin, hindi ba at ninakaw lang yun sa isang site? Chief, bakit naman isinarado nyo kaagad ang kaso nang hindi man lang ako kinakausap?" Napabuntong hininga si Chief Romero. "Paano kita makakausap kung kasalukuyan kang ginagamot? Nang gumaling ka naman, hindi ka na bumisita rito kaya naisip kong baka gusto nyo na lang ng tahimik na buhay. Walang witness sa nangyaring aksidente. Wala ring dashcam ang sasakyan nyo noon kaya mas lalo kaming nahirapan mag-imbestiga. Walang nakakakilala sa driver kaya hindi namin alam kung sino ang huhuliin namin. Iha, nagawa mo naman ang kalimutan ang tungkol sa aksidente, bakit hindi mo na lang tuluyang kalimutan ang nangyari?" Natahimik si Zarina. Bakit nga ba ngayon niya na lang ulit inas-ikaso ang tungkol sa kaso? Paano pa niya makukuha ang hustisya para sa kanyang ina kung sarado na ang kaso? Matapos niyang makausap si Chief Romero ay umalis na rin siya. Napabuntong hininga na lang siya. Wala man lang siyang magawa para malaman kung sino ang nag-utos sa driver na banggain sila. Hindi niya na rin alam kung hallucinations niya lang din ba na nakita niya ang stepmom niya sa crime scene. Babalik sana si Zarina sa kumpanya pero tila ba hindi maganda ang pakiramdam niya. Kinapa niya ang leeg niya at medyo mainit siya. Inaantok na rin siya at tila ba nilalamig na. Napagpasyahan niya na lang umuwi para makapagpahinga. Hapon na nang magising siya. Maglilinis na lang sana siya ng bahay nang biglang dumating si Chairman Fuentes. "Chairman, usual niya, nasaan ang magaling mong asawa? Hindi niya na ba talaga ako bibigyan ng kahihiyan? Nagawa pa niyang magwala sa loob ng bar." Galit nitong wika. Lakas loob na sinalubong ni Zarina ang mga mata ni Chairman. Nagpunta ba siya rito para pag-alitan na naman si Tyrone? Kung ganito palagi ang ginagawa ni Chairman kay Tyrone, paano makakapag-focus si Tyrone sa mga trabaho niya kung mas iniisip na nito ang galit ni Chairman? Hindi pa po siya nakakauwi, Chairman. Hindi ba at nasa iisang company kayo, bakit dito niyo po kaagad hinahanap si Tyrone? Sagot niya, kung ganon ay hihintayin ko na lang siya dito. Hindi ko palalampasan ang ginawa niya kahapon. Paano siya matututo kung palagi niya na lang inuuna ang pag-iinom niya? Umaasa pa naman akong nagbago na siya pagkatapos niyang mag-resign sa kumpanya ko 5 taon na ang nakalipas pero hanggang ngayon ay sakit pa rin sa ulo ang ibinibigay niya sa akin. Naikuyom pa ni Chairman ang kamao niya. Ayaw sanang manggialam ni Zarina sa gulo ng pamilyang Fuentes pero sino bang maglalakas loob na kausapin si Chairman kung lahat sila ay takot dito? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Zarina saka siya naupo sa sofa at hinarap si Chairman. Pagpasensyahan niyo na sana Chairman ang sasabihin ko. Alam niyo po ba ang dahilan kung bakit palaging nag-iinom si Tyrone? Inalam niyo na po ba ang dahilan kung bakit palagi siyang nagkakamali sa mga trabahong ibinibigay niyo sa kanya? Anas niya na ikinakunot ng noo ni Chairman.
Ano pa bang pakialam ko at bakit kailangan ko pang alamin? Asawa ka lang ni Tyrone kaya huwag kang mangangialam kung paano ko didisiplinahin ang pamilya ko. Kung hindi po ako ang kakausap sa inyo, sino po ang gagawa? Paano niyo po maiintindihan si Tyrone kung galit at init po ng ulo niyo ang inuuna niyo? Bakit hindi niyo po alamin kung anong dahilan kung bakit palaging nagkakamali si Tyrone? Pamilya niya po kayo chairman at kayo dapat ang unang nakakaintindi sa kanya. Hindi naman mahirap intindihin si Tyrone pero bakit kayo na sarili niyang pamilya, hindi siya maintindihan? Gusto niyo po bang malaman kung bakit madalas siyang magkamali? Wika ni Zarina pero kunot-noo lang siyang tiningnan ni chairman. Hindi nagugustuhan ni chairman ang lumalabas na salita sa bibig ni Zarina. Hindi ko kailangang pakinggan ang mga sinasabi mo. This is my family and you're out here. No, mabilis namang saad ni Zarina. Tyrone is my husband at naaapektuhan din ako sa tuwing umuuwi siyang lasing dahil sa inyo, chairman. Hindi mo nakikita kung anong nangyayari kay Tyrone pagkatapos mo siyang pag-alitan, hindi mo alam kung anong nararamdaman niya sa bawat sigaw at galit mo. Lolo niya kayo pero hindi niyo ba alam na may complex trauma na siya simula bata pa lang siya nang dahil sa inyo. Wala kayong ginawa kundi ang magalit sa tuwing nagkakamali siya. Hindi po ba kayo nagkamali noong kabataan niyo? Kung naging perfect kayo then good for you. Normal lang naman ang magkamali, chairman, pero imbis na ituro niyo sa kanya kung saan siya nagkamali, galit niyo kaagad ang naririnig niya. Nape-pressure si Tyrone sa tuwing binibigyan niyo siya ng trabaho, wala na siyang ibang iniisip kundi ang galit niyo kapag nagkamali na naman siya. Naging escape mechanism niya na ang pag-iinom para lang makalimutan ang galit niyo. Sabihin niyo na pong ang oo dahil napakababaw ng dahilan niya para mag-inom pagkatapos niyo siyang pag-alitan at sigawan. Bakit hindi niyo subukan na kausapin sa mahinahon at kalmadong boses si Tyrone? Kung mahinahon niyo siyang kakausapin, makakapag-focus si Tyrone na itama ang mga mali sa trabaho niya pero kung galit niyo po ang paiiralan niyo, paano siya makakapag-focus? Mahabang litanya ni Zarina. Natahimik lang naman si chairman. Mayaman naman po kayo, chairman. Kayang-kaya niyo namang mag-hire ng professional psychiatrist para magtanong tungkol sa complex trauma o sa posibleng nangyayari ngayon kay Tyrone. Kung hindi niyo po maintindihan ang sinasabi ko ngayon baka sakaling maipaintindi sa inyo ng doktor. Tyrone si human too, your grandson at hindi niyo po siya tauhan. Ang al nga nagkakamali, siya pa kaya na tao lang. Mahirap po bang maging kalmado, chairman? Mahirap po bang kausapin niyo siya ng mahinahon? Masaya po ba kayo natakot sa inyo ang lahat ng pamilya niyo? Meron na po ba sa mga anak niyo o apo niyo ang nagsabi sa inyo ng mga problema nila? Kung wala pa, sa inyo po ang may mali. Hindi sila makapagsabi ng problema nila sa inyo dahil baka magalit lang kayo. Chairman, subukan niyo pong intindihin si Tyrone, subukan niyo pong itama ang mga mali niya. Ayaw niyo naman po sigurong magkasakit sa isip si Tyrone nang dahil sa inyo. Dagdag pa ni Zarina. Iniwas ni Chairman Fuentes ang paningin niya kay Zarina. Si Zarina lang ang naglakas loob na kausapin siya. Masyado na ba talagang manhid at bulag si Chairman para hindi man lang niya maramdaman at makita ang nangyayari kay Tyrone? Ibang tao pa ba talaga ang unang makakaintindi sa apo niya? Ang gusto niya lang naman ay matuto ang pamilya niya at masiguro niyang magiging matagumpay pero ang kumpanya itinayo niya kapag nawala na siya. Lolo, what are you doing here? Tanong ni Tyrone nang dumating na siya. Nilinggan niya na rin si Zarina at mabilis niya itong nilapitan. Are you okay? Mahinang tanong ni Tyrone. Nag-aalala siya dahil baka may mga nasabi si chairman kay Zarina lalo na at galit na galit ang mukha ng lolo niya. Tumayo naman na si chairman sa kanya tiningnan si Zarina. Masyadong malakas ang loob mo para kausapin ako, chairman, kung may nasabi man sa'yo ang asawa ko, ako na ang humihingi ng pasensya. Sabat kaagad ni Tyrone. Maswerte ka dahil pinili mo ang babaeng makakaintindi sa'yo at ang babaeng may lakas ng loob para kausapin at kontrahin ang lahat ng sinasabi ko. Masungit pa ring saad ni chairman. Naguguluhan naman si Tyrone dahil wala siyang alam sa napag-usapan ng dalawa. Ayaw ko na sanang maulit pa ang ginawa mo kagabi. Kung may problema ka sa akin, ako ang kausapin mo at hindi ang alak ang hinaharap mo. Matutulungan ka ba ng alak? Panenermon pa ni chairman. Pagalit man ang boses nito pero napangiti si Zarina. Ibig bang sabihin ay effective ang mga sinabi niya rito?
I'm sorry lolo, nakayukong saad ni Tyrone dahil nalaman na ni Chairman ang ginawa niyang paglalasing kagabi. Umismid lang naman si Chairman saka ito umalis. Nang makaalis na si Chairman ay nilingon ni Tyrone si Zarina. Anong sinabi mo kay Chairman? Kuryoso niyang tanong. Nagkibit balikat lang naman si Zarina saka siya nagtungo sa kusina para uminom ng tubig. Pakiramdam niya ay natuyo ang lalamunan niya sa dami ng sinabi niya kay Chairman. Wala naman, tanging sagot niya nang sundan siya ni Tyrone. Wala, sa itsura niyang yun, wala lang. Kilala ko si Chairman at siguradong sinalubong na ako noon ng sampal o sipa dahil nalaman niya ang ginawa ko kagabi. What did you say to him? Pangungulit ni Tyrone. Bumalik naman sa sofa si Zarina sa kanya inihilig ang ulo niya sa sandalan dahil hindi pa rin masyadong okay ang pakiramdam niya. Sinabi ko lang naman sa kanya ang mga dapat niyang marinig. Siya nga pala, dumaan ka pa ba sa kumpanya? Hindi nakita name Saga na maaga akong umuwi kanina. Pag-iiba niya ng usapan. Are you okay? Are you not feeling well? Tanong ni Tyrone, nakapikit naman ang mga mata ni Zarina. Okay lang ako, kaunting pahinga lang ang kailangan ko. Can I rest for a while? Napabuntong hininga na lang si Tyrone at hinayaan ng magpahinga si Zarina. Nagbihis na lang siya at dumiretso sa kusina para magluto ng kakainin nilang dalawa. Hindi tuloy mawala sa isip niya kung anong sinabi ni Zarina sa lolo niya. Hindi man lang nagalit sa kanya si Chairman matapos nitong malaman ang ginawa niya kahapon. Napahilamos na lang si Tyrone sa mukha niya. Gusto niya nang iwasan ang mag-inom sa tuwing napapagalitan siya ni Chairman pero tila ba ito na lang ang nagpapakalma sa kanya at para makalimutan din panandalian ang iniisip niya. Nang makaluto na si Tyrone ay pinuntahan niya si Zarina sa sofa. Nakaupo pa rin ito at nakahilig ang ulo sa sandalan. Is she awake or asleep? Ani ni Tyrone sa kanya nilapitan si Zarina. Kinapa nito ang noo at leeg ni Zarina at naramdaman niyang medyo mainit ang temperature nito. Iminulat naman na ni Zarina ang mga mata niya nang maramdaman niya si Tyrone. Are you okay? Kumain na tayo para makainom ka ng gamot at makapagpahinga ka na rin. Ani ni Tyrone saka siya muling bumalik sa kusina at naghain na ng pagkain nila. Sumunod naman si Zarina sa kanya. Tahimik silang kumain at dahil tila walang lasa sa panlasa ni Zarina ang mga pagkain ay kaunti lang ang nakain niya. Binigyan naman siya ni Tyrone ng gamot. Salamat, pasensya ka na kung hindi na kita matutulungan sa pagliligpit. Gusto ko nang magpahinga, anas niya na ikinatango na lang ni Tyrone. Kaya mo bang maglakad paakyat sa kwarto mo? Tanong ni Tyrone. Kaya ko pa naman, thanks. Pumasok na si Zarina sa kwarto niya habang naiwan naman si Tyrone sa kusina para ligpitin pa ang mga pinagkainan nila. Matapos niya doon ay nagtungo siya ng sofa at muling humarap sa laptop niya. Kinabukasan, pinaghanda ni Tyrone ng pagkain si Zarina at dadalhin niya sana ito sa kwarto ni Zarina pero lumabas na ito ng kwarto niya. Ayos ka na ba? Ay dadala ko sana to sa kwarto mo para makakain ka bago ako pumasok. Ani ni Tyrone. Naa-appreciate naman ni Zarina ang mga effort ni Tyrone sa kanya kahit na wala naman silang nararamdaman para sa isa't isa. Salamat pero medyo okay naman na ang pakiramdam ko. Kailangan ko ring pumasok sa kumpanya. Saad niya, ibinaba naman na ni Tyrone ang tray kung nasaan ang mga pagkain ni Zarina. Sa kusina naman na kinain ni Zarina ang mga pagkain na inihanda ni Tyrone para sa kanya. Muling ginawa ni Zarina ang gown na kailangan niyang matapos ngayong linggo. Minamadali niya na itong matapos pero sinisiguro pa rin niyang maganda ang kalalabasan ng design niya. Nasa kalagitnaan pa lang siya ng paglalagay ng beadings nang may tumawag sa kanya. Ipinapatawag po kayo ni Ma'am Natalie sa conference room. Ani nito, walang nagawa si Zarina kundi bitiwan ang mga hawak niya at iwan ang ginagawa niya. Hindi naman talaga siya kailangan sa project pero pilit pa rin siyang isinasama. Nang makarating siya sa conference room ay naupo na siya. Ramdam niya ang tingin ni Owen sa kanya pero hindi niya ito tinapunan ng tingin. Ngayong araw ay pupuntahan ulit natin ang site. Kailangan nating makausap ang mga engineers. Saad ng isang babae, tahimik lang namang nakinig si Zarina hanggang sa matapos ang meeting nila. Alas 4 na ng hapon nang makarating sila sa site dahil bukod sa may kalayuan ito mula sa kumpanya nila ay naipit din sila sa traffic.
Maraming sinasabi ang mga kasama ni Zarina tungkol sa building at iba pa na may kinalaman na sa engineering pero nananatili siyang tahimik. Ang balita ko ay magaling ka sa paperworks, gusto kong gumawa ka ng research Zarina. Siguro naman ay nakikinig ka sa lahat ng mga meetings na ginawa na natin. Saad ni Owen. Ito ba ang ipapagawa ni Owen sa kanya kaya palagi siyang kasama sa meeting? Sana una pa lang sinabi na sa kanya para nakapag-take notes man lang siya. Nang libutin nila ang site ay binigyan sila ng hard hat. Kahit saan pumunta ang mga kasama niya ay nakasunod siya at pilit niyang iniintindi ang pinag-uusapan ng mga ito. Gaya niya ay tahimik lang din si Natalie. Lumipas pa ang oras at unti-unti nang dumidilim ang paligid. Nakauwi na rin ang mga construction workers nila. Nang makaramdam ng ihi si Zarina ay umalis na muna siya habang busy pa rin na nag-uusap ang mga kasama niya sa isang maliit na office. Naghanap siya ng Cree, hindi pa niya naitanong kung saan siya makakahanap ng Cree. Inilibot niya ang paningin niya pero wala na siyang makitang tao. Nang makakita si Zarina ng mapagtatagwan niya ay naupo na siya doon at umihi. Nang maramdaman niya ang maliliit na patak ng tubig ay napatingala siya. Madilim na ang kalangitan at tila ba uulan na. Oh shit, mahinang wika ni Zarina nang sunod-sunod ng pam-atak ang ulan dahil malalaki ang patak ng ulan ay mabilis na nabasa ang lupa dahilan para maging putik ito. Pagbalik ni Zarina sa maliit na office sa site ay wala ng ilaw at wala na rin ang mga kasama niya. Hello, Anya, may mga ilaw naman sa site pero bilang lang iyon. Lalo pang lumakas ang ulan at may kasama itong malamig na hangin. Nanginginig na ang katawan ni Zarina lalo na at hindi naman maganda ang pakiramdam niya. Sinubukan niyang hanapin ang mga kasama niya dahil imposible namang iwan siya ng mga ito pero hindi niya na makita ang sasakyan ng mga kasamahan niya. Basang-basa na ng ulan si Zarina dahil wala naman siyang maayos na masisilungan dahil ginagawa pa lang ang site. Talaga bang iniwan nila ako? Ani ni Zarina. Kay Natalie siya sumakay kanina, posible bang sinadya siyang iwan ni Natalie? Madilim na sa site, maingay pa ang patak ng ulan kaya napapalunok na lang si Zarina. Sinusubukan niyang pakalmein ang sarili niya pero hindi niya na mapigilan na manlabo ang paningin niya at tila ba umiikot ang paligid niya. Kanina pa naghihintay si Tyrone sa labas ng kumpanya. Minu-minuto na lang ay tumitingin siya sa relo niya dahil gabi na at inalakas pa ang ulan pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakabalik si Zarina sa kumpanya. Sir, sinubukan niyo na po bang tawagan si Ma'am Zarina? Baka kasi hindi na po sila dumiretso dito dahil malakas na rin ang ulan at gabi na rin. Saad ng security guard. Tinawagan ni Tyrone ang number ni Zarina pero hindi ito sumasagot. Sir, baka sila na po yung paparating. Wika pa ng guard nang makita niya ang paparating na mga sasakyan. Tumayo naman na si Tyrone at hinintay na huminto sa harap nila ang tatlong sasakyan. Oh, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Owen nang makita niya si Tyrone. Naalala naman ni Owen na si Zarina nga pala ang sadya nito. Bumaba na rin si Natalie sa sasakyan niya at napalunok siya nang makita niya si Tyrone. Nasaan si Zarina? Tanong ni Tyrone sa mga kasama ni Owen. Nilingan naman ni Owen si Natalie dahil alam nilang silang dalawa ni Zarina ang magkasama sa isang sasakyan. Hindi ko alam, hindi pa ba nakakauwi sa inyo? Sagot ni Natalie at iniwas ang paningin niya. Napakunot naman ng noo si Owen dahil ang buong akala niya ay kasama nilang umuwi si Zarina. What do you mean? Hindi natin kasama si Zarina na umuwi. Naguguluhan na tanong ni Owen. Hindi niya na napansin si Zarina kanina dahil busy siya makipag-usap. Ang akala niya ay magkasama si Zarina at Natalie dahil silang dalawa naman talaga ang magkasama sa sasakyan. Natalie, answer me. Seryoso at malamig na saad ni Owen. Ang akala ko ay nauna na siyang umuwi kanina dahil wala naman siyang ginagawa kaya hindi ko na hinanap. Nauutol pang sagot ni Natalie pero ang totoo ay sinadya niyang iwan si Zarina at manigas ito sa lamig sa site. Sinasabi niyo bang iniwan niyo si Zarina kung saan man kayo nagpunta? Naiinis na tanong ni Tyrone. Damn it! Ani ni Owen saka ito bumalik sa sasakyan niya para balikan si Zarina. Napayuko naman si Natalie nang tingnan siya ni Tyrone. Alam mo kung anong nang kinatatakutan ng kapatid mo, Natalie pero iniwan mo siya doon. Kapag may nangyari kay Zarina, hindi ko alam kung anong magagawa ko sa'yo. May diing wika ni Tyrone sa kanya sinundan si Owen. Hindi rin alam ni Tyrone na kasama ni Zarina ang pinsan niya.
Ang alam ni Tyrone ay isang designer ang trabaho ni Zarina pero anong ginagawa nito sa site? Mabilis ang patakbo ni Owen at sinusubukan din siyang habulin ni Tyrone. Masyadong malakas ang ulan at halos hindi na makita ang daan. Sunod-sunod na pinindot ni Tyrone ang busina ng may sasakyang hamarang sa harapan niya. Damn it! Inis niyang saad ng muntik siyang bumangga. Mabuti na lamang ay mabilis niyang natapakan ang brake. Nasaan na siya? Aniya dahil hindi niya na makita ang sasakyan ni Owen. Dumiretso pa rin siya at sinusubukan na aninagan ang mga sasakyan na nasa harapan niya. Ilang minuto pa ang lumipas bago niya nakita ang sasakyan ni Owen. Nang makarating si Owen sa site ay mabilis siyang bumaba, hindi na alintana ang malakas na ulan. Zarina, tawag niya rito. Kahit na nahihilo na si Zarina ay hinanap niya kung saan nagmumula ang boses. Pinilit niyang tumayo at umalis sa kinaroroonan niya dahil nagbabaka sakali siyang may bumalik para sa kanya pero napahinto siya nang biglang sumindi ang malakas na ilaw ng malaking dump truck sa unahan niya. Napalunok siya at tila ba lalong dumilim ang paningin niya. Wala na siyang ibang naririnig at nakikita. Muli na namang bumalik sa kanya ang alaala noong gabing ma-accident sila. Ganito ang nangyari sa kanya bago sila mabangga ng malaking truck. Sumilaw sa mga mata niya ang malakas na ilaw nito hanggang sa mabangga sila. Zarina, sigaw na rin ni Tyrone nang makita niya si Zarina bago pa man siya makalapit kay Zarina ay bumagsak na si ito sa putik. You idiot! Galit na sigaw ni Tyrone kay Owen dahil si Owen ang nagbukas ng ilang ng dump truck para mas mabilis nilang makita si Zarina. Tiningnan ni Owen si Zarina at wala na itong malay. Mabilis na isinakay ni Tyrone si Zarina sa sasakyan niya at umalis na sila habang naiwan naman si Owen. Nakita niyang okay pa si Zarina kanina, nagawa pa niyang maglakad pero bakit bigla na lang itong natulala habang nakatingin sa ilaw ng dump truck. Shit! Inis na usual ni Owen sa sarili niya. Bakit hindi niya sinigurong kasama nila si Zarina kanina? Hindi niya intensyon na saktan si Zarina. Maaaring inaasar niya ito araw-araw at ginugulo pero hindi siya aabot sa ganitong sitwasyon. Iniuwi naman na ni Tyrone si Zarina. Tumawag na siya ng doktor at nurse para makhek ang kalagayan ng asawa niya. Basang-basa pa si Zarina at namumutla na rin ang mukha at labi nito na para bang wala ng dugo. Hindi naman nagtagal ay dumating na ang isang doktor at nurse at chinek kaagad si Zarina. Binihisan na rin muna ng babaeng nurse si Zarina. Chinek na ng nurse ang temperature ni Zarina, pulso at presyon ng dugo pagkatapos ay tinurukan nila ng IV drip ito sa kamay. If she has trauma sa malalaking truck mabuting iwasan niya ito para hindi siya mawala ng malay. Madalas sa mga katulad niya, naaalala nila ang nangyari sa kanila bago sila nagkaroon ng trauma sa isang bagay. Nabablangko ang isip nila, nahihilo at nanlalabo ang paningin hanggang sa mawalan sila ng malay. Masyado ring mataas ang lagnat niya kaya kailangan niya munang magpahinga, hanggat maaari ay huwag muna siyang magtrabaho at humarap sa mga gadgets. Habilin ng doktor kay Tyrone. Nakahinga ng maluwag si Tyrone dahil walang malalang nangyari kay Zarina. Ano namang cause ng mga sugat na tila kalmo sa mga kamay niya? Tiningnan naman ng doktor ang dalawang kamay ni Zarina na puro kalmo ng kuko dahilan para magkasugat ito. Ang sabi mo ay posibleng isang oras siyang mag-isa sa dilim at dahil ayaw niya sa dilim at ulan, not-stress siya. Kinakalmat niya ang sarili niya para pakalmayan ang sarili niya. Kapag naubos na ang IV drip niya tawagan mo ang nurse ko at kapag hindi naman umigi ang pakiramdam niya, ako naman ang tawagan mo para makhek ko ulit siya. Tumango na lang si Tyrone sa kanya inihatid ang mga ito sa labas. Thank you doc, anas niya. No worries, Mr. Fuentes. We have to go now. Nang makaalis na ang doktor at kasama nitong nurse ay bumalik na si Tyrone sa kwarto ni Zarina. Inayos niya ang kumot nito sa kanya kinapaang noo ni Zarina. Mainit pa rin siya at mas lalong lumala ang lagnat niya. Hindi niya na lang sana ito pinayagan na pumasok kanina. Dahil mahimbing namang natutulog si Zarina ay bumaba na muna si Tyrone para magluto ng kakainin niya. Kinabukasan, maagang pumunta si Owen sa kumpanya ng mga Jimenez. Nasa entrance lang siya at hinihintay kung makakapasok ba si Zarina. Hindi siya nakatulog ng maayos kagabi dahil nagigilty siya na naiwan nila ng mag-isa si Zarina sa site. Paano kung nagkataon na may mga tao pa dun at nakita si Zarina? Paano kung may nangyari kay Zarina habang mag-isa siya?
Napapabuntong hininga na lang si Owen at muling tumingin sa mga empleyadong pumapasok sa loob ng kumpanya. Mr. Fuentes, what are you doing here? Tanong ni Natalie. How's your sister? Is she okay now? Palihim namang napairap si Natalie. Siya ang nandito pero si Zarina pa rin ang hanap ni Owen. Hindi na siya nakatira sa amin. Bakit hindi mo nalang tanungin ang pinsan mo? Saka bakit ba tinatanong mo siya? Masyado kayatang concern kay Zarina. Hindi maitago ang inis niya. Kasalanan natin kung bakit naiwan siya ng mag-isa sa site. Hindi ka man lang ba nag-alala na baka may nangyari sa kanya? Bakit ba kasi hindi mo sinigurado kung nauna na bang umalis si Zarina? Kayong dalawa ang magkasama sa sasakyan kaya dapat ikaw ang nakakaalam kung naiwan ba si Zarina unless sinadya mo siyang iwan doon. Of course not. Sinisisi mo ba ako sa nangyari? Mabilis na sagot ni Natalie. Kasalanan ko ba na umalis siya nang hindi nagpapalam sa atin? Hindi ko naman responsibilidad na alamin kung saan siya pupunta at kung uuwi na ba siya. Pero sana man lang siniguro mo muna kung nakauwi na ba talaga siya. Hindi ka ba nagigilty na naiwan natin siya doon ng mag-isa? Napairap si Natalie. Siya ba ang sinisisi dahil naiwan si Zarina ng mag-isa? Bakit ba masyado silang nag-aalala rito? Kasalanan ko ba kung tatanga-tanga siya? Pwede naman siyang maglakad papunta sa highway para maghanap ng masasaktan niya at nang makauwi siya. Sinong tanggang maghihintay dun? Paano kung walang bumalik sa kanya? Tapos kasalanan ko kapag may nangyari sa kanya. Stop blaming me, hindi ko nakasalanan ang katangahan ng kapatid ko. Inis niyang sagot kay Owen sa kanya ito tinalikuran. Ibinagsak ni Natalie ang daladala niyang bag sa kanya sinipa ang sofa dahil sa inis na nararamdaman niya. Bakit ako ang sinisisi nila saka kung mag-alala sila akala mo may nangyari na kay Zarina? Pwede naman siyang maglakad papunta ng highway para mag-abang ng taxi. Kasalanan ko pang nagstay siya doon. Napaka-arte. Aniya. Lalo na siyang naiinis dahil mukhang inaakit na rin ni Zarina si Owen. Hindi ka ba marunong makontento sa isa? You really pissing me off. Na-stress ng saad ni Natalie. Hindi siya makakapayag na aayon ang panahon kay Zarina. Kapag nakausap na ng kanyang ina ang mga magulang ni Owen at pumayag ang mga ito sa kasal, wala nang magagawa si Owen kundi siya ang kampihan. Napangisi na lang si Natalie at hindi na lang inisip si Zarina dahil nasa Syria lang ang araw niya. Nang magising si Zarina ay pinainom na siya ni Tyrone ng gamot. Mainit pa rin siya pero hindi na katulad kagabi. Tiningnan ni Zarina si Tyrone na tila ba walang tulog. Okay ka lang? Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Namamaos pang tanong ni Zarina. Huwag mo akong alalahanin, ayos lang ako. Masungit na sagot ni Tyrone. Hindi alam ni Zarina kung may nagawa ba siyang mali para magalit si Tyrone sa kanya. Pasensya ka na kung nagiging pabigat ako sayo. Alam kong busy ka, iniwan mo na lang sana ako rito. Alam mo ba kung bakit ako nagagalit at naiinis, ha? Hindi na mapigil ang wika ni Tyrone. Kunot-noo lang naman siyang tiningnan ni Zarina. Hindi matindaan ni Zarina kung paano siya nakauwi, hindi niya rin alam kung sino ang naghatid sa kanya para makauwi. Ano bang nagawa niya para magalit si Tyrone?